So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, ngayon po, meron pong kumakalat ngayon sa Senado at saka sa Kongreso na nakakatakutan na raw po. No? Sabi ko sa inyo itong impeachment nga po ni Sara, masalimuot po talaga ito. No, ngayon po, meron pong bintang ngayon na may nananakot at kakasuhan daw. Pag tinuloy daw po yung impeachment laban kay Sara. Kanino galing yung info? Kay Amy Marcos. Puta, wag po tayo maniwala kay Amy Marcos, no? Ampaw po yung gaga na yan. Peking Marcos yan. Marcosan lang po yan. Tignan nyo ito, Ito, sabi niya dito. Saan na ba yun? Meron dito, may article dito Sabi niya dito, sinabi ni Senator Amy Marcos na nagkaroon ng takutan, gipitan at persahan sa mga senador at kongresista para paboraan ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tingnan ang comment section. Okay. O yan so ngayon bintang ngayon ni Amy. Puha ka ng ina ka talaga, Amy. Hindi ka para nagbabago. Tingnan nyo mga kababayan, no? Sabi ko nga sa inyo lahat na po ginawa ni Amy. Lahat na po ginawa niya. No? Sinirahan si Presidente Bongbong Marcos, tinalikuran ang pamilya, pumayag na babuhin ni Sara Duterte yung tatay niya. Pero ang ending nito, hindi ka pipiliin bilang Vice President ni Sara. Alam niyo kaya po pinipilit ni Amy Marcos na wag ba tuloy yung impeachment? Gusto po ni Amy Marcos na maging presidente po si Sara. At umaasa po siya na siya kukuling katandem. Huwag ka nang umasa babalina. Hindi ka kasali. Hindi ka kasali. Ina mo ka. Gaga ka talaga, walang yaka. Tingnan niyo to Ito ba yun? May video dito Saan ito ba yun? Gipitan at takutan na umano sa Kamara at maging sa Senado para bumoto pabor sa impeachment sa Kamara at malitis at mahatulang guilty sa Senado si Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Senador Amy Marcos. Nung una, grabe yung botox nito, no? Tingnan niyo yung itsura ni Amy. Puta, grabe, no? Alam niyo hindi na normal, hindi, honestly mga kababayan, no? Hindi na po hindi na po normal yung mukha ni Amy Yung pagpapabotox niya, yung surgery niya sa mukha niya, hindi na po normal yun Na malamang addict na po sa surgery to. Mayroong ganun di ba? Yung mga tao na addict sa surgery. Kasi tinan yung mukha niya. Hindi na po ito normal na ginagawa po ng isang normal na tao di ba sinabi ko, 3 little letters kasi ang ginagawa nila. Nung una, FLR, for later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Ito rin na tingnan niyo bobo talaga alam niyo, bobo lang maniniwala talaga dito Nakakaraming na to si Amy talaga, no? Sino kakasuhan? Congressman kakasuhan? Talaga? Niniwala kayo doon? Sino kakaso sa congressman? Sige nga, Amy, paki-explain nga. No, ginigipit daw yung mga congressman, no, para pumabor nga daw po sa impeachment ni Sara. Kung hindi daw po papayag, kakasuhan. Sino kakaso? Sige nga. Kasi tanong ko, alam nyo, hindi yung tanong ng isang gago, no? Ano po yun napaka-intellectual po ng tanong natin Kung kakasuhan po ang isang mambabatas, dahil nga po hindi sila supportan yung impeachment ni Sara, sino kakaso? Anong kasong gagawin? Sige nga, paki-explain nga, no? Alam niyo, bobo lang maniniwala dito No, binibitin tayo ni Amy, parang mukha mo, nakabitin nila, konti nila, malalaglag na Tingnan niyo binibitin po tayo ni Amy. No, dapat ayun dapat merong merong dapat nakasunod yan Kakasuhan, kasi ang mga congressman posibleng may mga ginagawang anomalya, halong katingyan, kakasuhan. Di ba, at least nalaman natin, nga pala, posible yun. Pero kakasuhan, bata ka kakasuhan? Dahil sa hindi pag-impeach kay Sara, kakasuhan? Anong kaso? Puta, ginagawa mo kaming tanga, Amy, honestly, mga kababayan, nung ginagawa tayong tanga ni Amy Ano kakala mo sa amin, tanga? Gagay, no? Dati ba sila sabi silang FLR? Tapos pag hindi pumabor, kakasuhan. Anong kaso nga? Ina mo talaga, bobo ka talaga. ng paratang ni Davao City Representative Paulo Duterte noong 1 linggo. Sabi naman ni Senador Robin Padilla ko kontrahin nila ang impeachment trial. Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Yan naman tayo.
Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay ipopost. So you would- sana wag kami pagbintangan. Kapag kami Ayan na naman tayo mga kababayan, no? Sinasabi na naman nga po ni Robin, no? Actually, andito na, andyan na yung kanina eh. Sabi na naman daw po ni Robin na i-oppose daw po nila yung impeachment. So, ang tanong nga natin dito, no? Paano nyo i-oppose yan? Sino nyo to, ha? Alam nyo, bukod nga po sa bukod nga po sa impeachment po laban kay Sara, no? Bukod nga po sa impeachment laban kay Sara, meron pa yung plunder case, no, na naka-file nga po, it is ombudsman ata ito, no, kung hindi ako nagkakamali. So ito na balita ito, no, noong December pa lang. Tingnan nyo, tagal-tagal na nito, December mga kababayan, December 12, 2025. O December, January, February, March, April, May, o May na ngayon, 5 buwan na to. O several church members and civil society advocates have filed charges of plunder, bribery, malversation, and violation of the anti-graft and corrupt practices against Vice President Sara Duterte and 15 other officials of OVP and DepEd. The complaint is linked to the alleged misuse of 612 million in confidential funds from the Office of the Vice President and the Department of Education. So may video po yan. Ang kapal po ng dito ng mga papel. No, final nga po kay Sara at laban nga rin po sa mga kasama niya sa DepEd. Laban kay Laika Lopez, kay La Chica, at saka sa iba pa. So ngayon, ang tanong natin dito, itong kaso po laban kay Sara, December pa po ito. December pa po ito. So anong update na? Wala lang. Kasi nga Sara Duterte, update. Wala lang update. Ganun lang. So ganun lang yan. Walang yan itong mga to, no, di ba? 5 buwan na po yan. Wala po tayo naririnig na update. Tapos kay Martin na wala namang kaso na naka-file. Kay Martin Romualdez na wala namang ebidensya na may pakita kundi si Gutesa at 18 Marines. Palagi may update sa ombudsman. Ha? Ganyan? Napaka-unfair. Pag kay Sara, may special treatment. Tingnan nyo to. Actually, makapal yan. Makapal yung kaso na yan. Kasi kapal ng mukha ni Yan, no? Yung mga kaso na yung mga kababayan, no? Ang kapal ng mga papel dyan. No, ayan po yung mga final nga po kay Sara. Makapal yan, no? Singkapal ba ni Boying? Ayan, no? Tinan nyo, Oh. Kita nyo yung papel na yan? Dami, di ba? Dami. So wala lang yan. Ganun lang yun. No, 5 buwan na, wala pa ring update. Pero nga po sa laban kay Martin Romualdez, no, napakabilis ninyo. Puta, may whole departure order na. May amlak pa. Puta, ito ebidensya to, mga kababayan. Tinan nyo, ha. Puta, tinan nyo, ha. Napaka-unfair talaga, eh. Si Sara po, sang katutak na po yung ebidensya. Di ba, meron ng COA. Sinabi na ng COA, pinababalik yung pera, 448 million. Sinabi na rin po ng AMLAC na sang katutak na po yung pera pumasok sa bangka ni Sara. Tapos meron pang bilyong pera no sa loob ng bank statement nga ni Sara. Tapos yung mga negosyo lugi. So money laundering po yun. Tapos yan wala lang. Nakapunta pa ng dahig hanggang ngayon. Si Martin Romualdez, mga streetwise, ano yung ebidensya laban sa kanya? Malakas ang ebidensya laban sa kanya. Si Gutesa, 18 Marines, 2 babae nakamask, tapos si Boying Rimulya, puta, anong klase yan? Napakawalang kwentang ebidensya yun, tapos ngayon malalaman natin na si Sara Duterte, mga babayan, hanggang ngayon, parang wala lang nangyari. Parang wala lang. Tingnan nyo, ha? Si Martin Romualdez may amlak. Pinapa-amlak ngayon. Bukod sa pinapa-amlak, pinapakasuhan pa. Wala pang kaso, eh. So pinapakasuhan pa lang. Nasa preliminary investigation pa lang, eh. Pangatlo, may whole departure order na. Tapos kay Sara, yung ebidensya sa mukha na ni Boying Rimulya, wala lang. Whole departure order, wala lang. At bukod doon, mga babayan, kasi ito, kasong plunder to, eh. Di ba kasi pag 50 million po pataas, plunder na po yun. Lagpas na po si Sara Duterte po sa threshold. Ano pong kakaso nila kay Romualdez? Wala pang ang kaso. No? Meron silang case build-up ngayon. No, plunder, bribery, plunder tsaka money laundering. Pero wala pang kaso. Binibuild up pa lang, eh.
Tapos mga kababayan, tinan nyo to nakalimutan na rin ba natin na ito, nakalimutan na rin ba natin to? Kasi lagpas-lagpas na po sa threshold Tinan nyo ang threshold po ng plunder, 50 million Million. O nga daw, wala ring freeze order laban kay Sara, di ba? Si Martin meron na, no? O, tandaan nyo yung threshold nga po ng plunder, 50 million. Puta kay pulong 51 billion. Tapos walang kaso. Samantalang kinonfirm po yan ni Yusek Cabral. O, itinan nyo to Yusek Cabral to, a high-ranking official of Department of Public Works and Highways has confirmed that Davao City 1st Congressional District, which Representative Paulo Duterte now received 51 billion in infrastructure funds in the last 3 years of the administration of his father, then President Rodrigo Duterte. Sabi po yan ni Yusek Cabral, yung nagpakamatay. So ito, wala lang. So, Nagkakapilitan, gipitan, ewan ko ba dito, no? Continue natin yung video. gipitan at takutan na umano. Judge. Ang loyalty namin ay sa konstitusyon. Nagumpaka. Siyempre, yun. Pero siyempre, iba yung political. Iba yung hope. Kailangan maintindihan natin. Kung si Senador Jinggoy Estrada ang tatanungin, ayaw na sana niya ng impeachment trial pero wala sila magagawa kung aakyat ito sa Senado. Ako, yung sana magulo masyadong bansa natin, masyadong maraming problema. Sana, ako, I've said it time and again, ayaw ng impeachment. I will base my decision on Jesus evidence presented. Nilinaw naman Alam nyo, no? Ito Kung ganito po yung kung ganito po yung magiging statement nga po ni Jinggoy Estrada, na ayaw namin ng impeachment, pero kung akit po ito, wala kaming magagawa. Mukhang may hopes ako dito, no, na itong si Jinggoy, babase po sa ebidensya. Tingin ko lang. Tingin ko lang. Siguro di ba? Kasi ganun Kasi mayroong mga senador kasi pag tinanong mo, ayaw namin ng impeachment kasi si Sara Duterte pinag-uusapan natin. Pero si Jinggoy po kasi iba, no? Ayaw namin ng impeachment kasi nga, makakawatak-watak ang mga Pilipino. Pero pag nandiyan na yan, wala kaming magagawa, kundi dinigin po yan. Di ba? Kung sakaling si Jinggoy nga po ay makulong, kasi nga po may plunder case po yan, makakaboto pa rin po yan. Di ba? Ewan natin, baka i-bargain niya yung yung kaso niya. Malayin lang natin, di ba? ni Senate President Vicente Soto III ang proseso at aksyon ng Senado oras na mayakyat ang articles of impeachment laban kay VP Duterte. Kasi sabi pala na yan, pag pinadala sa Senate yan, it's the Senate President that receives it. It will be the action of the Senate as a whole. So ibig sabihin, I will be the catalyst or I will be the initiative to bring it to the floor. Forthwith, I plan to convene impeachment court. Forthwith daw, tayo kayo dyan. Indeed. Pero the trial proper will take some time because may mga economic preparations yan. Dagdag ni Soto pa sasagutin muna ang impeached official at saka dadaan pa sa pre-trial kung saan magsusumite ang House Prosecution Panel at defense ng mga dokumento at ebidensya. We will be sending the impeached official a copy of the articles of impeachment after a number of days. Alam nyo, ito sige. Total, pag-usapan naman natin yan. No? Alam nyo, meron ako nakausap talaga. No? Ako ayoko kasing content to kasi chismis to Pero sige, kwento ko na sa inyo. So may nakausap po tayo sa loob, no. Medyo malakas ang contact niya sa loob Na talagang may nangyari talagang bargaining na nangyayari. Ito nga po kay Joel tsaka kay Jinggoy. Kaya nga matagal, di ba? Napansin niyo ba matagal? Ang tagal mapakulong. Ito si Joel tsaka si Jinggoy. Tagal na, di ba? From November pa lang, no? So, kung mapapansin niyo nga po, no, lahat po puro delayed. Actually, si Jinggoy, ang hinihintay nila kay Jinggoy is yung desisyon. No? Kasi nakapag-file na po siya ng counter affidavit. Tapos si Joel, mga kababayan, nasa counter affidavit stage pa lang po tayo. So habang nangyayari po yung proseso na yun, mga kababayan, no? Ang bali-balita natin, may mga bargaining po na nangyayari. Bali-balita lang naman yan, may nakwento lang sa akin.
So, nagsisimula sa pangalang ano. Pero nakita kami sa Radyo Pilipinas nung kami lang ni Mike, no? Kami lang ni Mike nandun kasi absent yung iba. Di ba, ilang kami doon? Pito kami sa Radyo Pilipinas doon, di ba? Sa The Big V. Ang naiwan, dalawa na lang kami ni Mike. Tapos nakasalubong namin siya sa Radyo Pilipinas. Yan yung kinukwento nga sa amin. Na merong bargaining na nangyayari. Ito nga po kay Jingoy at kay Joel. So, letter C? Hindi Hindi letter C Oo. Nagsimula sa letter ano? S? S ba? S? S. Hindi CV. Hindi CV. Hindi CV. S. Simula sa letter S. Oo. So sabi niya nga ganun nga. Na kaya daw tumatagal kasi may bargaining na nangyayari. So malamang, malay lang natin, di ba? Baka kasama sa bargaining na nangyayari dito, yung impeachment ni Sara. Kasi tinan nyo yung statement ni Jinggoy, no? Ayoko ng impeachment kasi magkakagulo, magkakaroon ng hatian. Magkakaroon ng hatian, sabi niya gano'n. Pero pag nandiyan na yung impeachment, wala akong magagawa kundi dinigin yan. Di ba? Hindi pa ganyan sagot ng DDS Senator Kasi pag DDS Senator mga kababayan, kahit anong mangyari, ayaw namin ng impeachment. Kasi Sara Duterte pinag-uusapan natin. Medyo may pag-usapan niya kasi nga second hand chismis yun Pero hindi posibleng hindi mangyari na may bargaining na nangyayari. Malabo si Sandro kasi ako lang sa iba pero ako hindi ko pa nakita na personal si Sandro Ay nakita ko na pala isang beses sa Malacanang nga pala. Nakita ko na pala si Sandro isang beses lang pero dumaan lang. Pero yung conversation hindi. Wala pa akong conversation kay Sandro No? Sa mga ibang officials ng gobyerno, medyo may conversation tayo kay Sandro. Hindi ko pa nakikita si Sandro ng may conversation. And we will ask the prosecution of the impeached official their response. And then we go into pre-trial. And then the trial proper after everything is all set. So, yun yung So kitang-kita na sobrang ready na nga po ni Tito Soto, no? Para nga po ituloy yung impeachment na yan. Diyos ko, yari kayo dito. So ngayon mga babayan, tinan nyo to Ano po itong balita na to? May balita dito Ano ba nakalagay dito? Yan. Ba't ko nilagay ito? Tinan ko nga, basahin ko nga lang. Kalimutan ko na. Majority of Filipinos, ito pala, majority of Filipinos back impeach trial versus VP Sara Duterte, sabi nga po ng survey. Ito malupit mga kababayan, no? So sabi ng survey po kasi ngayon, 69% of the Filipino, susuportahan po yung impeachment ni Sara. So sobrang actually malaki yun. Hindi basta-basta majority yan, 69% po yan. Kasi 1% na lang, 70 na. Pag dinagdagan mo pa ng 1%, 71 na. Tapos 70 pa hindi. 69% mga kababayan, marami na po yan. Pero it doesn't add up mga ka-streetways. Ako nagtataka talaga ako Sa mga survey nga po ng presidential balls, number 1 si Sara. Pero pagdating naman po sa impeachment trial nga po, na ituloy laban kay Sara, majority naman po gustong ituloy. Ako lang kung anong klaseng hocus-pocus nangyari doon, Number 1 sa service si Sara bilang presidente, tapos pabor naman ng majority na ituloy yung impeachment ni Sara. Parang, niloloko ba tayo ng mga survey firms na to? Hindi nakuha niyo yung point ko mga kababayan. Kasi, ito kung majority po ng mga Pilipino, pabor nga po na matuloy yung impeachment ni Sara, di ba? Bakit number 1 pa rin po si Sara sa mga survey? So, ang pwede bang sagot dito pati yung mga sumusuporta kay Sara, ipabor din po sa impeachment para malaman nila yung katotohanan? Actually, pag gano'n, maganda po yun. Di ba? Maganda po yun, mga babae, pag gano'n yung sagot, na kaya number 1 sa service si Sara Duterte sa presidential board sa 2028, pero majority ng mga Pilipino ay pabor siyang ituloy yung impeachment ni Sara. So, ang sagot nga dito, posibleng pati po mga taga-suporta ni Sara na maging presidente po siya sa 2028, gustong malaman ng katotohanan. Actually, maganda po yun para sa akin. Kasi at least, baka ito na nga po yung impeachment, baka itong impeachment na nga po ang maging solusyon para nga po
magbago yung isip ng mga DDS po na to. Na yung iba nga po ay mangmang sa mga nangyayari po ngayon. Baka nga siguro ganon. Kasi nakita ko yung iba nakita ko yung ibang mga interview nga po no, ng mga Kali survey nga po. Na kahit nga sila ay sumusuporta kay Sara bilang presidente, gusto nilang malaman yung katotohanan. Di ba? Baka ganon. Sana nga po ganon. Sana nga ganon, di ba? At least, no, kapag lumabas na po ang ebidensya sa impeachment, baka dyan na po ang dahilan para nga po bumaliktad na itong mga ibang mga DDS po na to. Sana nga ganon. Kung hindi pa naintindihan yan ng mga senadors ang survey, ewan na lang. Kaya nga, di ba? Actually, maraming magagalit dito pag hindi nila tinuloy yung impeachment. Puta 69% ng mga Pilipino gustong ituloy yung impeachment. Ito Okta Research to Okta Research yan So sabi dito no, okay. Majority of Filipinos or 69% supports the impeachment trial against Vice President Sara Duterte according to Okta Research 2026 tugon ng masa survey. So 28% yung ayaw nila, ito mga DDS talaga ito no, 28% mga solid DDS yan. While 3% are undecided. So yun mga babayan no, so kayo po no, masasabi nyo nga po dito no sa sa nangyayari nga po dito nga po sa impeachment ni Sara. Kinan nyo so sobrang dami na nga po ng ebidensya laban kay Sara, nakapunta ka nga po dito. Bakit wala pa rin pong mga hold departure order, walang mga pag-freeze na mga bank accounts, no? At wala pa rin pong AMLAC si Sara. Napunta ka lang. So yan so next topic tayo, iwanan muna na natin yung topic na yan, di ba? So